alam ko may nakapanood nito sa mga videos ko before, even my live stream, na mayroon akong kasama doon, which is my husband before. So, hello guys, so for today's video, i-share ko sa inyo guys kung anong nangyari doon sa first LDR ko. Though, alam ko may nakapanood nito sa mga videos ko before, even my live stream, na mayroon akong kasama doon, which is my husband before. So, kung ano nangyari sa kanya, kung paano kami nagkakilala. So, how I met him, and yun, kung ano nangyari sa kanya, diba? So, 2018, OFW ako sa Kuwait. Nag-start ako ng that time na mag-live stream sa YouTube. So, na-meet ko siya sa YouTube. Ano din siya, nagla-live stream siya, nag-YouTube din siya, nag-join mga live stream. So, yun na guys, nagkaintindihan kami, nagkausap kami. So, of course, nagkaroon kami ng relationship. 2019, natapos yung contract ko sa Kuwait, bumalik ako dito sa Pilipinas. So, nagstay ako hanggang 2020, nag-pandemic, 21, 22 guys. Nagpakasal kami online. Pakasal kami online wedding. Maraming nagpapa-online wedding before. So, kung next time siguro ito, kung yung online wedding ba is legit, i-video ko rin yan. And then, nagpakasal kami ng 2022 through online wedding. Kasi yun lang sana yung way para makapunta siya dito sa Pilipinas. But, ang dami nangyari. So, kaya hindi rin siya naka-travel agad kasi nga, number one doon is yung problem niya is passport. Kasi hindi naman siya US citizen. Ano siya, Thai. So, pinanganak siya sa Thailand. And then, ang dami talaga nangyari, guys. So, 2023, nagpa-report of marriage pa kami. Na-late yung report of marriage namin. But, naging okay naman siya after 2 years. Yeah, 2024, naging okay yung report of marriage namin. So, na-receive ko na yung marriage certificate namin dito sa Pilipinas. So, next time guys ha, i-share ko sa inyo kung legit ba yung online wedding. Kasi maraming nagagawa niyan. Ang daming gumagawa niyan. Ang iba ngayon nasa US na. And then, basta ang iba ngayon, nagkasama na sila. Ako lang ata yung bukod tangi guys na ganun ang nangyari. So, 2024 na okay na. So, 2025 last year, supposedly, nakabalak talaga niyang pumunta dito last year ng December. But, ito yung very sad guys. Pinaka-sad sa lahat. Kasi, August of last year, he passed away. So, he's in heaven now guys. He passed away August of last year, 2025 guys. Alam niyo ba, nag-usap pa kami ha. Nag-usap pa kami ng 12:30 ng gabi dito sa atin. Pagka 1:55 ng madaling araw, nag-message sa akin yung brother niya, na yun nga daw, yung kapatid niya is patay na. Hindi ako makapaniwala guys, kasi tinatry ko siyang tawagan yung kapatid, hindi na sinasagot. So, wala, akala ko, nagbibiro lang ng hanggang ganun ang nangyari. So, kinabukasan, which is linggo na dito, wala, sige pa na kung tawag ng sa WhatsApp niya. Linggo ng gabi, tinawagan ko ulit yung WhatsApp number niya, guys. Nag-ring. Sinagot, ang sumagot, guys, is yung papa niya. Tapos, nag-iyakan, sabi ko, ano nangyayari? Yun pala, patay na pala siya. Sabado pa lang pala ng gabi, namatay na pala siya guys. So, grabe talaga. Grabe yung sakit. Grabe yung sakit talaga guys. Parang gusto ko nang sumunod that time. Kasi ang sakit talaga. Alam mo yung hindi ko maipaliwanag kung bakit. Basta dami kong tanong kung bakit ganito, bakit ganyan. And then, pero iniisip ko lang talaga noon, sabi ko, alam ko Lord, na hindi mo ako bibigyan ng ganitong ganitong sakit o ganitong sitwasyon ng buhay ko. Alam ko may prepare ka sa akin na talagang ininit ako in person. So yun na guys, Sabado pala patay na siya. Ang masaklap pa is, ito yung pinaka talaga masaklap, kasi nag-away pa talaga kami guys nag-away pa kami bago siya namatay. Alam mo, namatay siya na
masama yung loob ko, masama yung loob niya sa akin. Pero, chinek ko yung mga messages niya. Yung huli talaga niyang message na minessage niya sa akin doon sa WhatsApp is, you can be to anyone you want. So, yun yung pinaka-message niya doon, guys. You can be to anyone you want. So, it means na gusto niya lang na lumigaya din ako, kaligayahan lang, magiging happy ako. So, Sunday yun, thankful naman ako kasi doon sa family niya is cooperative naman sila na makita ko siya kasi sabi ko gusto ko makita yung bangkay niya. So, Sunday yun, Sunday, Webes pa namin guys nakita yung bangkay niya. Pero doon naman sa death certificate, yun sa pagkamatay niya is cremate siya eh. Thankful ako sa family niya kasi nga ni-recognize din naman nila na ako yung wife. So nilagay din nila doon is married. So ako yung pumirma doon sa cremation authorization. Hiningi lang nila yung email ko at yung number ko kasi nga tumawag siya sa akin and then nag-send sila ng link. Yung mga e-signature na lang. So, sa US pala ay iba pala doon. Hindi pala asikasuhin hanggat wala pang schedule ng cremation or ng libing. Hindi katulad dito sa atin na right away naayos na diba nila niya, ilagay ko na sa kabaong at mga ganun. Pero doon iba pala. So, nung na-sign ko na yung cremation authorization, yun na yun, mga ilang araw, naka-schedule na yung viewing. So, gusto ko sana guys ipakita sa inyo pero alam ko respect na lang doon sa family din niya. Kasi ako may video ako and then may mga pictures ako guys. So, oh my God, sabi ko nga, alam niyo ba guys, nung nakita ko siya na nasa kabaong siya guys, grabe, parang hindi ko maintindihan yung sarili ko. And then, grabe talaga guys, ang sakit. Sabi ko nga, oh my God. Nung makita ko siya guys sa kabaong, sabi ko dun sa kapatid niya, pwede ilagay mo yung cellphone doon sa tenga niya kasi gusto kong humingi ng sorry. Nilagay naman. Tapos naghingi talaga ako ng sorry guys kasi nga sabi ko, for the last time, sabi ko sa, nahingi ako ng sorry. So yun na guys, hanggang sa nakita ulit namin is yung cremation day niya. So ang masakla pa, pinanganak siya ng September 2, cremate din siya ng September 2, di ba? Saklap ng buhay. Pero ganun talaga. Nung nakita ko siya guys na cremate, grabe. Sabi ko, yun na. So, may mga problema yon kasi nagka-problema kami sa death certificate kasi nga mali yung spelling but na okay naman yun. And of course guys, ako, yung story na yun namin is kailangan kong mag-move on kasi may mga anak ako guys. Yung mga anak ko is sinabi talaga sa akin, ma, huwag ka nang umiyak. Sabi ganun. So, of course, ano bang gagawin ko guys? Iiyak pa ba ako? Grabe yung pinagdaanan ko guys. Alam mo, 15 days ako hindi ako kumain. 15 days ako hindi kumain guys kasi nga inom lang ako ng inom ng tubig. Kasi parang ayoko na eh. Kasi ang sakit. Alam mo yung ang sakit? Kasi sabi ko, really, na widow ako na without meeting my husband. Ganon. Hindi ko guys alam paano ipaliwanag na patay na yung asawa ko. Hindi ko siya nakita. Sabi ko nga eh, ang sakit talaga ng buhay ko. Pero yun talaga yung katotohanan guys na I became a widow without meeting my husband talaga. Yun talaga yung the best na ita-title ko sa story na to. Though of course the story, yung love story namin is from the start okay naman siya. Of course wala namang relationship na perfect, may mga ups and down, but nakayanan naman guys na isolve. Kasi ako naman hindi ako basta-basta sumusuko na tao. And yun na nga guys, of course sabi ko nga, yun ano na lang yun siya, kwento na lang, story na lang siya, part na lang siya ng story. Ako, treasure ko naman yung grateful ako sa kanya guys kasi nga tinulungan niya ako. Since 2019, nandito ako sa Pilipinas hanggang last year, of course, na pagkamatay niya. So, of course, mag-move on ako. And of course, guys, my next story is, of course, kailangan kong mag-move on. Ayoko na mag-stay doon. Kasi nga, ang isa pa, may mga anak ako, guys, eh. Yung sakit nandoon yun. Yung kwento nandoon yun. Yung mga
pangyayari na yun nandoon. Hanggang ngayon naman nakasave sa akin yung pagkamatay niya. May video ako, may mga photos ako guys. Pagka ako kasi ano lang ako, inisip ko na lang kasi na part na lang talaga siya ng story ko. Part na lang siya ng love story ko guys, na iiwan ko na siya doon. Kwento na lang siya guys. So, yun na nga, after noon, of course, kailangan ko mag-move on nga. So, next story is yung bago ko naman ngayon. Siyempre, kailangan natin mag-move on. Hindi naman ako nag-cheat. Hindi ako nag-cheat kasi bago ko naman nakilala itong bago ngayon is patay na siya guys. So, never ako nag-cheat before, nung kahit mga ups and down kami. So, never ako nag-cheat. So, ngayon, of course, yung pagkawala niya is, sabi ko nga, alam ko, he is also happy now na kung anong meron man ako ngayon, na masaya ako. So, alam ko happy din siya for me. And alam niyo ba guys, never talaga siya nagpakita sa akin sa dreams ko, never. Though, yung pagkamatay niya, siguro mga 3 days, maraming mga paru-paro na bumibisita sa akin. Alam ko that's him. And next video guys is kung paano ko naman na-meet yung aking bago ngayon guys. So, thank you for watching. And then, yung alam ko, kung may makapanood nito na dating mga kaibigan ko, is alam nila na kilala nila yung tao kung sino tinutukoy ko. So, yung channel niya before is Cambo29X, pero iniba na ngayon. Wala na yun kasi nga patay na yung tao guys. So, yun lang. Thank you for watching guys, and ganun talaga ang buhay, no? Ako is the best talaga na title ng kwento ng buhay ko to my late husband is I became a widow without meeting my husband. So yun lang guys, thank you for watching and God bless.